mukhang ang balak na namang gawin dito ay yung illegal na ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, sa Article 127, 1 year to take effect, no, yung withdrawal natin, wala na po sila talagang jurisdiction. Yung withdrawal sa complementarity, para sa akin, yung complementarity hindi na nga dapat pinag-uusapan eh. Dahil sa simula pa lang, nung nag-withdraw po tayo, tapos na po ang usapan. Tagal-tagal na after our withdrawal and the effectivity of the withdrawal, bakit naman natin hinahayaan pa yung banyaga na takot-takutin po tayo? Tama. Pinag-uusapan natin, Ma'am Julie, yung sinasabing may warrant of arrest na naman laban sa isang mamamayang Pilipino, hindi lang basta mamamayan, isang senador, halal ng buong bayan at milyon-milyong boto. At ang mukhang ang balak na namang gawin dito ay yung illegal na ginawa kay Pangulong Duterte. Hiyain, kidnapin, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, Attorney Jimmy, bilang isang abogado at alam mo itong mga prinsipyong involved dito, ano po ba dapat ang gawin? Just in case, worst case scenario, na meron ngang ICC warrant si Senator De La Rosa. Ano po dapat proseso ang sundin ng ating pamahalaan kung ito ay hindi na naman magbe-bend the law at susundin ang tamang constitutional and statutory processes? yan. Gusto ko po simulan sa pagbibigay ng full disclosure. Alam naman ng lahat na Duterte allied po tayo. Oo naman. At si Bato de la Rosa ay ating kaibigan. Opo. Pero ako po ay nangangako na patas itong ibibigay ko. Tanong nyo, Attorney Ferdy, my idol, no? Yung sinasabi niyo kung ano ang dapat gawin. Ang legal opinion po ng lahat ng kilala kong abogado, kahit yung mga pink pa, pero ayaw lang magsalita, ha? Ang dapat natin gawin ay deadmahin yan. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Ang problema po, kapag pinag-uusapan natin to, iniisip nila na dahil lang kakampi natin sila Bato. Pero hindi talaga dapat pansinin yan kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, sa Article 127, when we withdrew, and it took 1 year to take effect, no, yung withdrawal natin, wala na po sila talagang jurisdiction. Alam nyo po, dalawa yung lagi kong naririnig on this topic. Number 1, withdrawal. Number 2, yung complementarity principle under the Rome Statute. Yung withdrawal po natin sa Rome Statute, hindi yung withdrawal na naiisip nitong kasama namin si Victor. Iba naman yun eh. Iba yun. Iba po yun. Para hindi makabuntis yun. Opo, iba yun. pero yung, ayoko kasing antukin naman ang inyong mga tagapakinig. Pero simplihan natin. Opo. Yung withdrawal sa complementarity, para sa akin yung complementarity hindi na nga dapat pinag-uusapan eh. Dahil sa simula pa lang, nung nag-withdraw po tayo, tapos na po ang usapan. Tapos na po. Yung kay Pangulong Duterte, meron pa silang pinag-uusapan na parang may continued consideration pa, medyo gray pa kung kailan talaga nagsimula yung investigasyon. O sige, itabi muna natin yun. Lalo naman itong kay Bato. Ang tagal-tagal na after our withdrawal and the effectivity of the withdrawal, bakit naman natin hinahayaan pa yung banyaga na takot-takutin po tayo? Tama. Nakakagalit yung desisyon na yan. Opo, hindi, tsaka ang masama po dito, no, I was just saying in an interview also with Jojo Alihar, no, yung ginagawa kasi nila, talaga pong rumurupok po ang ating kasarinlan, yung ating sovereignty. Kasi po ito mangyayari dyan, mangyayari dyan, maggagantihan na tayo. Kung sino ang pumalit sa kapangyarihan, halimbawa po si VP Sara, alam naman natin, laging leading sa mga presidential survey, kapag po nanalo, anyone, hindi lang si VP Sara or sa anyone na ally natin, no? Mamaya yan, baka sila Trillanes, o baka po si Romualdez mismo, o baka po yung ating Pangulo ngayon mismo, ito po ay haka-haka lamang, sarili ko lang tong haka-haka. Baka mamaya, yan naman ang ipadadala natin sa ICC. No, ang nangyayari ngayon, para tayong mga maliliit na bata, little brown babies, na nagsusumbong sa mga tito natin na mga puti, na
Inano ko, sinaktan po niya ako, gano'n, no? Parang ganun Hindi na nga. maganda eh. Oo, nakakaya. Kasi ako po I want to go on record. Kahit po may magalit na kakampi ko, kahit kakampi natin. Kapag po sila Romualdez, sila Saldico, sila Marcos, o kung sino man, in the next administration, ipadala natin sa ICC, tututol po ako dyan. Hindi, tama yun. Actually, partner, pinag-uusapan nga namin yan, yung tungkol kay Guanzon. Sabi ko, hindi porket kaalyado natin, we agree with what she is saying, her principles are now aligned with us, ipagtatanggol ko yung misconduct niya doon sa mall. Yun ang sinasabi ko eh. Hindi tayo hipokrito katulad ni Riza Ontiveros na pag sila gumagawa tama, pagkalaban ay mali. Mali. Ang akin po yung sa tama lang, kasi po, the ICC is the court of last resort. Pero, that even presupposes na bahagi pa tayo o member state pa tayo sa Rome Statute which institutionalized the ICC. Hindi na tayo membro eh. So bakit tayo Yun lang. nagpapadala doon ng mga kaaway Tama. natin? Yes, correct. 'Di ba? Tama. O tapos ang sinasabi nila baka daw kasi pag dito litisin ay hindi raw magiging patas ang korte. Ganun. Sino ba ang ombudsman ngayon? Tama. Kanila ang korte, kanila ang lahat, kanila ang pera, kanila ang kongreso. Ano po yung kinakatakutan nila na hindi magiging patas? So ang sa akin po, pag bumalik lang po tayo, pagdating lang kay Bato de la Rosa, kung sakaling ipadala po si Bato sa ICC, malaking kawalan po yan ng ating kasarinlan, hindi lang po sa Duterte allies, kundi sa buong Pilipinas. At ang mangyayari dyan, magiging tuta na tayo ng mga puti pagdating sa hustisya. Correct. So, with that, Attorney Jimmy, any messages for our people or kahit sa ating pamahalaan sa ngayon tungkol po dito sa pakay na ito o issue na ito? Sa mga yung mga tunay pong Pilipino na hindi na po tumitingin sa politika lamang, kundi yung mismong seguridad na ng ating kinabukasan ng iniisip, no? Huwag po kayong magpauto. Kahit po sa ibang abogado dyan na kung ano-ano yung sinasabi na parang revolutionary justice daw yan, para lang daw. Hindi po ganun. You cannot correct a wrong with a wrong. Correct. Kung sakali po nagkamali ang ating dating Pangulo at ang ating ngayong senador na si Bato at kung sino pa man ang idadawit nila dyan, ipaglaban nyo lang po na dito litisin ang Pinoy. Huwag po tayong luluhod sa banyaga dahil pag yan po nasimulan, sinasabi ko po sa inyo, that is the road to hell. Mamaya yan, lahat tayo, tuta na lamang ng mga puti na nagsusumbong sa ating mga European neighbors para lamang makakamit ng hustisya na kaya namang ibigay ng sarili nating korte. Yan, very well said, Attorney Galing. Jimmy. At alam mo, Jubes, yan ang I dapat like it. inilalagay sa Senado. Oo, may yung mga dignidad. ganyan, may dignidad, impartial, fair, at may legal knowledge. At hindi yung mga- nagbe-break ng law. Saka hindi kung sino-sinong bendalo, o yung Ay, committee naku, decision. saludo ako sa'yo, Siguro naman Boss sa Jimmy. 2028, dapat mag-level up ng mga Pilipino pagdating sa Oo. Senado. Nakita nyo ang halaga ng pagiging at least yung level-headed at may knowledge ng Yes. law nung debates dun sa impeachment, di ba? Naniniwala ako, Atty, galing mong pumili Alin nang ng taong kakausapin ngayon. ay siyempre naman. At maraming salamat po, Attorney Jimmy Bondok. Ay. Sira talaga yung Rowena Guanzon. Taga Cadiz po yan. Ding sa festival po yan. Kaya okay lang magpinturahan sa muka. Siya nagalit, dapat hindi siya lumabas ng bahay. Parang yung, alam mo ng San Juan, nabuhusan ka ng tubig, nagalit ka. Huwag kang lumabas. Fiesta nila yun Richard no? Masiklat, always watching here in Nassau, Bahamas, Caribbean District. Ay. Meron pa si Rakiterang OFW from Hong Kong. Yeah, hoy. Yan, sino ba? Oops, medyo na wala. Angelo Villaruel, mainit na araw po Ma'am Jubes from Davao City. Boy. Gilbert Ersando from South Korea. Hello po. Yan. At si Leo Teneros from Doha, Qatar. Siyempre si Michael Guy, Rolly Mendez, Mascati Palamos, Ayan. Ryan Ang, Hi. Raulito Paras. Yan. Si Doc Rani Reyes. Si Ayan. Roma.
Si Roma Valdez, si Yan. Rui Rondain, yan. O, Yan. Ramil Oliveros, Atty. Ayan. Joey Lumangaya. Hello, Atty. Ate Ems Magahom. Oh. Oo, at syempre si Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Alex Cruz, si Nali Aka. Richard Chuateco, Kapitan Louie Durata. Gamboa. Okay, Jeric at Jerry Chua. Yan, Ayun. palaging nanonood sa atin. Yan, yun nga yung sinasabi natin. Katulad nito, ito ha. Kung kita mo yung kalokohan na to ha. Ito, dalawang issue natin dito at pag naabutan tayo ng oras ay atin namang yan ay ipagpapatuloy. Ito ha, kita mong kengkoy dito sa ating gobyerno. Opo. Nag-create ng ICI, Independent Commission on Infrastructure. Pagkatapos, noong taking the cue, yung lehislatura ay gustong mag-create ng permanenteng body na commission, independent commission, para mag-imbestiga dyan sa infrastructure. Opo. Ayaw nila. Anong logic yun? Bakit ayaw nila? Ayaw ba nila kasi mas maraming kapangyarihan yung komisyon na i-create ng lehislatura? Ayaw ba nila dahil hindi nila makokontrol? Dahil talaga magiging independent yun, permanente yun eh. Opo. Oo. Yun ang mga katanungan. At huli na, bago tayo mag-break, bakit nakikialam na naman ang palasyo sa trabaho ng lehislatura? Bakit tumututol sila? Dinedebate pa lang eh. Ano nangyari sa yung independence? Wala na. Di ba? Separation of powers. Ayun. Oh, wala. Anyway, pagpapatuloy po natin ang